Ang galagitang taga-Georgia na inakusahan ng pagpatay sa kanyang ina at amain ay may bagong abogado na agad bumira sa pagdinig ngayon at sinabing may mga detalye pa sa kaso ni Sarah Grace Patrick na hindi binubunyag ng mga autoridad. Ngayon, may bagong ebidensya na may isang pulis na tila lumihis sa tungkulin at literal na hindi gumawa ng ulat noong simula. Habang nasa korte ang dalagita ngayon, inilabas ng depensa ang di umano'y bagong impormasyon. Impormasyon na ayon sa kanila ay tumutukoy sa mga posibleng bagong suspect na maaaring magbago ng takbo ng kasong ito. Tutok kami sa kaso hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Si Sarah Grace Patrick ay nasa kulungan na ng halos isang taon. Siya ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay sa kanyang ina at amain noong Hulyo ng 2025. Ngayong araw si Patrick ay nasa korte sa Carrollton, Georgia. Isang oras mula Atlanta. Nakita naming numiti siya habang kausap ang bagong abogado niyang si Sean Hoover. Pinalitan niya sila Toyo Williams. Wala na siyang kaugnayan sa Georgia Public Defender's Office at hindi na rin ipinagtatanggol si Sarah Grace Patrick. Sabi ni Hoover may bagong impormasyon na dumating ngayon. Pero ngayon, lumalabas na may mga posibleng ibang baril, posibleng ibang suspect, posibleng ibang kontak, at posibleng ibang koneksyon na wala namang nakakaalam hanggang ngayon. Kaya sa ngayon, nakatakda magsimula ang paglilitis sa ikatatlo ng Agosto. Pero pagkatapos ng araw na ito, maaari magbago ang lahat ng yan. At hanggang sa puntong ito, hindi pa talaga natin nalalaman kung anong uri ng depensa ang maaring gamitin ni Sarah Grace Patrick laban sa mga paratang na pinatay niya ang kanyang ina at amain. Bago tayo tumungo sa mga bagong impormasyon na yung araw, nais ko munang ipaliwanag kung paano tayo nakarating dito. Sa Willie Walker Road, may kinalaman sa cardiac arrest. Pebrero 20, 2025, may tawag na pumasok sa mga dispatcher ng 911. Isang tawag ito para sa cardiac arrest. May kaugnayan sa cardiac arrest. Sinasabing ang ina at ang amain. Malamig na ang katawan nila sa paghipo. Akala nila hindi na sila maisasalba ng CPR at walang kakaiba sa paligid. Paparating na sa inyo ang mga pulis. Hindi pa namin naririnig ang tawag sa 911 mula sa bahay ni na James at Kristen Brock. Pero alam naming si Sarah Grace Patrick. 17 ang tumawag. Ayon sa ulat, sinabi niya sa pulis na ang 6 na taong gulang niyang kapatid na babae ang nakakita sa kanilang magulang na binaril at napatay sa silid tulugan. Ayon sa dispatcher, sinabi ni Sarah Grace Patrick na malamig na ang katawan ni na Brock at wala siyang napansing kahina-hinala sa paligid. Malawakan naming tinalakay ang kasong ito mula nang maaresto si Sarah Grace Patrick noong nakaraang taon. Kaya kung gusto ninyong makita ang aming mga naunang ulat at mga panayam sa ilan sa mahahalagang tao sa kwentong ito, maaari kayong pumunta sa case file ni Sarah Grace Patrick na matatagpuan sa Law and Crime Plus app. Balikan natin ang Pebrero 20. Dumating ang mga deputy ng Carroll County Sheriff's Office at natuklasang binaril ang mag-asawang Brock sa kama. Ayon sa mga deputy, nagsagawa sila ng walang humpay na investigasyon na umabot ng ilang buwan. At habang nagpapatuloy ang investigasyon, si Sarah Grace Patrick ay aktibo sa social media. Madalas mag-post tungkol sa pagdadalamhati sa TikTok gaya nito. Nagsalalita rin siya sa memorial service ng kanyang mga magulang sa simbahan. Magpapaalam lang ako kay Mama at James dahil di kami nagka-chance. Ngayon, iyan ang talumpati na naging paksa ng debat para sa mga investigador at sa pamilya Patrick, pati na rin sa mga taong sumusuporta kay Sarah Grace. Huwag mong baliwalain ang iba. Mahalin mo sila ng buo at ipadama mo iyon sa kanila. Sa huli, hangana ako sa hindi pagbabaliwala sa tao. Nagpapasalamat ako sa pamilya ko na tinatawag ko ring katapilyar, mga lolo't lola at mga kapatid ko sa pagtulong malampasan ang pinakamalaking bangungot ko. At syempre, gusto ko ring pasalamatan sina Sasha, Bree, Nate, Mike, Kimberly, Hayes, Kip Bowling, Katie, at higit sa lahat ang aking ama at si Jamie Bennett dahil malaki ang naitulong ninyo. Nagpapasalamat din sana sina Jamie at mama sa inyong lahat. Mahal po kayo at ganoon din sila, patawad. Sa talumpating yun, nabanggit ni Sarah Grace Patrick ang grupong gusto niyang pasalamatan. Sa huli, sinabi niyang patawad. Tinawag ng mga investigador na red flag ang paghingi niya ng tawad
dahil akala nila umaarte lang siya. Walang naaresto sa kasong ito ng ilang buwan hanggang sa mag-press conference ang mga autoridad ng Carroll County noong Hulyo. Ngayon, kumpirmado na may naaresto na kaugnay sa kaso. Ang 17 taong gulang na anak ni Kristen Brock na si Sarah Grace Patrick ay inaresto at kinasuhan ng 2 bilang ng murder at 2 bilang ng aggravated assault. Sabi ng mga autoridad, may bundok na ebidensya na nagpapatunay na si Sarah Grace Patrick ang pumatay sa kanyang ina at amain. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano ang bumubuo sa bundok na yon. Kung sabi nila may bundok na ebidensya, manipis lang talaga ang folder. Siyang biological na ama ni Sarah Grace Patrick, si DJ, na-interview namin noong Hulyo sa isa sa una niyang panayam. Buong paniniwala niyang inosente ang kanyang anak na babae. Sa katunayan, kasama niya ang kanyang anak sa interrogation room bago pa inilabas ang warrant para sa kanyang pag-arrest. Pagkatapos, siya ang nagatid sa kanya sa opisina ng sheriff para sumuko at sinabi na si Sarah Grace Patrick ay kakasuhan ng pagpatay sa mga Brock. Ngayon, kampiring kay Sarah ang kanyang lolo na si Dennis Nolan, ama ni Kristen Brock. Sa kasong ito, nawalan siya ng anak na babae. Ibig kong sabihin, aminin na natin, inabot sila ng 4 na buwan bago siya inaresto. Alam mo, yung tagal ng panahon, kung meron talaga silang matibay na ebidensya na. Lumabas sa investigasyon, dapat inaresto na siya agad. Mahalagang tandaan ang dinamika ng pamilya. Hindi lahat ng miyembro ay kampi kay Sarah. Nakapanayam ko si Kristen Douda. Ang nanay niya ay kapatid ni James Brock, kaya tiyuhin niya ito. Lumantad si Kristen at sinabing iba ang naramdaman ng tiyuhin niya tungkol kay Sarah Grace Patrick. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi siya ang Sarah na kilala ninyo. Hindi ninyo nakikita ang totoong Sarah. Narito si Kimberly Bowling, nanay ni Kristen. Tumistigo siya noong nakaraang Agosto sa bond hearing. Kinasuhan ng akusado dahil sa malupit na pagpatay sa aking kapatid. At sa aking hipag habang sila ay nakahiga sa kanilang kama. Pinaputukan sila ng maraming beses, kabilang na ang tama ng bala sa ulo ng pareho. Ngayon, iyon ay emosyonal na patotoo. Kapag nalaman mong parehong tinamaan sa ulo ang mag-asawang Brock, mapapaisip ka tungkol sa tawag sa 911 ni Sarah Grace Patrick sa mga autoridad. Sinabi ng mga dispatcher na nakita ng tumawag ang mag-asawang Brock na malamig na at hindi na kailangan ng CPR. At walang senyales ng foul play ayon sa tumawag. Ngayon, mahalagang tandaan na hindi pa namin nakita ang mga larawan ng crime scene. Wala pa rin kami nakikita ang bodycam video mula sa insidente. Sa pagdinig noong Agosto, tinanggihan ng hukom ang piyansa ni Sarah Grace Patrick, kaya nananatili siyang nakakulong sa county jail. Ilang oras matapos ang pagdinig, isinakdar siya ng grand jury. Nahaharap siya ngayon sa 2 kaso ng murder at 2 aggravated assault. Noong una, itinakda ng hukom ang petsa ng paglilitis sa Enero ng 2026. Ngunit inilipat ito sa 3 ng Agosto. Parehong handa ang prosekusyon at depensa para sa petsang yon. Ngunit may mga malalaking revelasyon na lumabas ngayon sa pagdinig ng korte, kung saan ang bagong abogado ni Sarah Grace Patrick ay humihiling ngayon ng pagpapaliban. Akala ko noon, issue lang ito ng chain of custody. Pero lumabas na, mas malaki pala ang problema na kinabibilangan ng GBI, opisina ng sheriff, pulisya at mismong ebidensya. Ilan sa mga dahilan ng depensa ni Sarah Grace Patrick kung bakit dapat ipagpaliban muli ang kanyang paglilitis. Kailangan pa nila ng oras dahil may bagong team na humahawak sa kaso ni Patrick. Pero ayon kay Hoover, ang abogado, may bagong ebidensya ring natuklasan nitong nakaraang linggo. Sabi niya, may kinalaman ito sa isang pulis na rumispond sa pinangyarihan noong araw na yon ng Pebrero 2025. Pero nung Biyernes, na mapipagkita ako sa estado para suriin ang pisikal na ebidensya, nagpadala sila ng karagdadong ulat mula sa isang pulis ng lokal na kapulisan. Ang problema, ang pulis na ito ay kasama rin sa ibang ulat at nasa listahan ng mga saksi. Ayon sa impormasyon na tanggap namin at kay Jing Williams, wala talagang ginawa ang pulis sa ulat. Nandun lang siya. Ngayon, nalaman namin na hindi gumawa ng ulat ang pulis na ito. Pero pumunta siya sa opisina ng taga-USI noong nakaraang linggo at sinabi, alam mo ba,
O sigurado akong itatama nila ako kung mali ako. Sa pagkakaintindi ko, may kutob ang pulis na ang baril na posibleng ginamit sa pamamaril ay isinanla ng isang hindi namin kilalang tao. Kakapuhalan namin ang lahat ng tala mula sa Tagausi. At ang kutob ng pulis na yon ay nauwi sa isa pang tao na may hawak ng baril at sinubukan ng pulis ang baril at pagkatapos ay ibinalik ito sa ibang tao. Wala kaming ideya na may dalawang tao ito. Wala kaming alam na may ganitong pasusuri. Wala kaming alam na posibleng may isa pang baril. Wala kaming kaalam-alam na may ganoong kutob. Hindi rin namin alam paano nagkonklusyon ang pulis. Mahalagang tandaan na ngayon lang namin narinig ang umano'y sandata ng pagpatay sa kasong ito. Noong tinanong namin ang mga autoridad kung meron silang sandata ng pagpatay, hindi nila sinagot ang tanong na yon. At ngayon, narinig natin mula sa depensa na may baril na bahagi ng investigasyon. Sabi nila, posibleng ito ang ginamit sa pamamaril at inisip ng isang pulis na maaring naisanla. At may iba pang mga tao na posibleng nakahawak sa sandatang iyon na hindi alam ng dating depensa ni Patrick. Iginigit din ng depensa na hindi rin alam ito ng mga taga-usig. Nasa posisyon na tayo ngayon kung saan. Hindi ko talaga alam. Isa lang bang pulis ang lumabag sa patakaran? Literal na kahit anong gusto niya at walang inulat? O may iba pang sangkot? Kailangan kong sundan ang hinala ko at alamin paano siya nagkaroon ng ganitong konklusyon, pati tungkol sa dalawang tao. Hindi ko alam na higit sa 2 tao palang sangkot dito hanggang hapon ng Biyernes. Kaya kinailangan ko silang hanapin at alamin ang tungkol sa kanila. Kailangan kong pumunta sa sanlaan para malaman kung ano ang nangyari doon. Ibig ko sabihin, napakarami pang informasyon ang nadiskubre namin mula nang ako ang humawak ng kaso at dinala ko ang aking team. Kaya hindi pa talaga kami handa na ipagtanggol si Patrick. Sa ngayon, inuulit ko, hindi opisina ng piskal ang may hawak ng mga impormasyon ito. Ngayon, kita ko nang may problema. Akala ko noon ay maliit lang ito. Lumaki at naging malaking problema ito. Mayong Biyernes, nalaman natin na may mga pulis na walang naipasa o naibigay na ebidensya kay Attorney General Ginang Williams na noon ay Attorney General ko. Ngayon, lumalabas na yung mga posibleng iba pang baril, posibleng iba pang suspect, posibleng iba pang contact, posibleng iba pang koneksyon na walang nakakaalam hanggang ngayon. Mulay, ang mga korte ang nagde-debate sa case law, kaya hindi ko napapasukin yan. Pero ang alam ko, nasa posisyon tayo ngayon na itong kaso ay nakatakda na sanang umusad sa paglilitis. Alam ko na nakakulong si Miss Patrick sa buong panahon. Naging mahirap ang pag-uusap namin, pero nasa ganitong sitwasyon ako dahil sa kanyang edad, dahil sa mga pangyayari sa paligid ng kaso, at dahil sa usapin ng mga nagpapagaan na salik, ang bagong impormasyon, ang posibleng ibang mga sandata at ibang mga tao. Ibig kong sabihin, napakaraming natuklasan itong mga nakaraang buwan habang sinisasat namin ang kaso nito. Kaya humihingi kami ng mas maraming oras. Para makapaganda kami. At hindi lang para sa hatol, kundi pati na rin sa pangunahing usapin ng kaso. Ang aspeto ng pagpapagaan na tinitingnan namin ay hindi lang para sa hatol, kundi pati na rin sa mga aktual na issue sa mga investigasyon na isinagawa ng mga pulis, lalo na ng pangunahing investigador sa kasong ito. Kaya ang issue ng mitigasyon ay tumutukoy sa kanyang edad, sa hatol, at sa pangunahing presentasyon ng kaso. Pero ngayon, alam na natin mula sa ebidensya ng GBI na may mga dumarating pang karagdagang impormasyon. May mga bagong detalye pang kumapasok. Mukhang nais ng depensa maging mas agresibo sa pagbusisi ng investigasyon at kung paano umabot ang mga autoridad sa konklusyong si Sarah Grace Patrick ang pumatay. Ngayon may bagong ebidensya na may isang pulis na tila hindi gumawa ng ulat noong una. Pero makalipas ang ilang taon, ilang linggo bago ang paglilitis, bigla niyang naalala. Ngayon kailangan kong gumawa ng ulat at may bagong baril na kailangan nating pag-usapan. May bago na namang forensic evidence na kailangan nating talakayin. May bagong contact information na kailangan nating pag-usapan. At hindi ito galing sa prosekusyon. Natuklasan namin ang impormasyon ito dahil napansin kong may problema at lumabas na mas malaki ito kaysa inaakala. Sa lahat ng yan, kagalang-galang na hukong. Dahil sa kalikasan ng krimen, dahil sa katotohanan si Miss Patrick, ay posibleng kumarap sa, ibig ko sabihin, 2 habang buhay na pagkakakulong na posibleng walang parul. Bilang isang abogadong tagapagtanggol,
Kailangan ko pa ng mas maraming oras para tuklasin o para mas malalim na siyasatin ang lahat ng bagong impormasyong aming natuklasan. Bago ko masabing kaya ko siyang ipartanggol ng buo at matutukan lahat ng aspeto ng kaso. Ayoko nang balikan ang isong ito pagkalipas ng 20 o 30 taon at muling ditisin dahil sa ibang opisyal na biglang lumikaw na may impormasyong hindi namin alam dati. Hindi ito yung tipong naghahanap ako ng dahilan o nagbubuok ng haka-haka. May totoong issue dito na kailangan naming tuklasin kasama ang prosekusyon bago kami makausad ng maayos sa kaso nito. Kaya po, mahal na hukom, maliban kung may tanong ang korte, hinihiling namin ang pagpapaliban para magawa ng aking team na may sapat na kaalaman ang kanilang trabaho. Kailangan na po talaga namin ng mas maraming oras dahil hindi pa sapat ang oras na ibigay. Narinig ninyo ang depensa na nagpapaliwanag kung bakit dapat ipagpaliban muli ang paglilitis na ito. Sumagot ang mga taga-usig at itinuro nilang pumasok ang bagong abogado ni Patrick noong Pebrero. Una, sa madaling salita, ayon sa pagkakasunod ng mga tinalakay ng abogado ng depensa. Sinabi niya na may bagong team na binuo nila, particular para sa mitigation o mga issue na may kinalaman sa D-Box documentation. Ipaliwanag natin yan ng kaudi mamaya. Una, binuo nila ang kanilang bagong team at gusto nilang palitan ng kanilang eksperto pero ginawa lang nila ito ngayong Hunyo. Pebrero, hindi nila ito hiningi. Marso, hindi nila ito hiningi. Abril, hindi nila ito hiningi. Mayo, hindi rin nila ito hiningi. Kahit kalagitnaan na ng Hunyo, hindi pa nila ito hiningi. Ngayon, bisperas na ng paglilitis, saka lang sila humihiling palitan ang eksperto. Kung gusto nila, sana nun pa ginawa. Ang dating abogado sa kaso, si Ginang Williams, nang nakuha niya ang kaso, agad niyang kinuha si Dr. Schaefer pagkatapos niya makuha ang kaso. At kahit ganoon, 6 na buwan pa rin bago sila nakakuha ng ulat. Hindi kapulanan ng pagsisikap ng depensa ang dahilan nun, kundi si Dr. Schaefer lang ang hindi nagsumite ng ulat. Naiintindihan ko kung bakit gusto nilang palitan ng eksperto nila. Kung gusto nila, 6 na buwan na sila may oras gawin yun. Sa bilang ko, may 21 araw pa sila, may 3 linggo pa bago ang pagpili ng hurado. Nasa loob pa sila ng 10 araw na limit para sa estado, kaya pwede pa nilang gawin yon. Tungkol sa DFAX records, nakuha na namin ang mga ito ilang linggo na ang nakalipas. Karamihan sa mga ito ay mga kopya lang ng mga naipasa na dati. Ang mahalagang bahagi ng mga dokumentong iyon na may kinalaman sa akusado at sa kanyang kasaysayan ay naipasa na, nasuri na ni Dr. Schaefer at nasuri na rin ng eksperto ng estado na kinuha namin noong Pebrero para dito. Iyon ay isang bagay na pwede naman nilang gawin. Pinili lang talaga nilang hindi gawin. Ibinanggol ng depensa ang mga issue sa sentensya ni Patrick na hindi pa natutugunan. Lalo na't 16 siya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Kung talagang issue yon para sa sentensya, ang isang hatol na pabor sa Estado ay maari maabot bandang Agosto o Setyembre o mas huli pa. Kung kinakailangan, palaging maaari ipampaliban ng korte ang paghatol sa ibang araw upang magkaroon ng pagkakataon ang depensa na imbestigahan ang mga isyong ito sa sentensya. Mayroon pang ibang mga alternatibo bukod sa pagpapatigil ng paglilitis. Narito ang sinabi ng taga-usig tungkol sa mga alalahanin ng depensa hinggil sa ebidensya sa kasong ito. Ito ang sinabi niya tungkol sa baril na posibleng nasuri sa kaso. At ayon sa kanya, hindi raw ito ang ginamit na sandata sa pagpatay. Pangalawa, ang natitirang ebidensya mula sa GBI ay pangunahing hinihingi para sa mga proseso ng pagsusuri at dokumentasyon ng mga tagasuri habang ginagawa nila ang kanilang trabaho. Hindi yung hinihingi ng depensa noong Pebrero, o Marso, o Abril, o Mayo. Humingi sila bandang kalagitnaan ng Hunyo. Ginagawa na yun ang mga yun, pero 6 na buwan namin hinintay bago nila hiniling ang mga dokumento. Ngayon, tutulungan ng Estado na maiparating yon sa kanila. Gusto ko rin makita ang mga yon. Hindi naman kailangan ng Estado ang mga yon, pero gusto ko rin makita at inaayos namin makuha para sa kanila. Tungkol naman sa natitirang ebidensya kaugnay ng supplemental na naipasa noong Biyernes, wala tayong pasaway na opisyal dito. Pinahalagaan ko ang pagmamalabis ng abogado ng depensa pero wala tayong pasaway na opisyal na dumagala kung saan-saan. Mayroon tayong opisyal na sumubok ng baril kaugnay ng kasong ito o kahit anong kaso kung tutuusin. Hindi iyon ang baril na ginamit sa kaso nito. Sinubukan nila iyon. Pinadaan nila ito sa nibin. Ginawa nila ang lahat ng tamang proseso ng pagsusuri para sa baril na iyon. Hindi iyon konektado sa kaso nito. Maraming baril ang sinuri kaugnay ng kaso nito, pero wala rin ang tinutukoy na baril.
Isa ito sa mga hindi alam ng depensa bago ang Biyernes. Pareho lang ito sa lahat ng iba pang baril na meron tayo. Posibleng may 2 bagong lead na kailangang habulin, pero mga pulis ang mga iyon. Nandito rin sila. Pwede ipatawag sila ng estado para sa cross-examination. Kung hindi, pwede sila iharap ng depensa sa sarili nitong paglalahad ng kaso gamit ang sarili nitong kapangyarihang magsagpina. Walang dahilan para humingi ng dagdag na oras. Ang patakaran ay 10 araw na requirement, samantalang 21 araw pa bago ang itinakdang petsa ayon sa korte. Naminiwala kami na walang legal na datayan para ipagpaliban ng estado ang kaso nito. Sa aming palagay, wala ring factual na dahilan para ipagpaliban ng korte ang kaso nito. Naniniwala kami na hindi hinihingi ng katahungan ang pagpapaliban ng kaso nito. Sa halip, dapat nang ituloy ang paglilitis sa Agosto 3 gaya ng itinakda. Sa tingin ko, ginagawa lang yan bilang pag-iingat. Alam ko ang patakaran, pero baka hindi alam ng iba. Binanggit mo ang 10 araw. 21 araw na lang, alam ko na yon. O, ipaliwanag mo. Sa Georgia, kailangang ibigay ng estado sa abogado ng depensa ang lahat ng impormasyong nasa discovery 10 araw bago ang paglilitis. 21 araw na lang mula ngayon, kabilang ang trabaho at weekend. Sapat pa ang oras para ibigay ang mga kailangan sa kanila. Posibleng may darating pa, maaari ko itong ipaliwanag gamit ang nabanggit sa brief ng kabilang abogado. At tatanggap lang nila ng mga tao na akusado habang siya ay nakaposas. Ibibigay ko ang mga iyon sa alas 10 ng umaga mula Hulyo 1 hanggang sa mismo alas 10 na iyon. Hindi ko maibibigay ang mga iyon hanggat wala pa sa akin, kaya hindi pa nila makukuha. Gusto ko sanang ibigay ang mga tawag niya next week, pero hindi ko maibibigay ang dokumentong wala pa sa amin. Muling pinagsalialita ang depensa at tinutulan nila ang sabi ng taga-usig na hindi ang baril na sinuri ang ginamit sa mga pagpatay. Yan ang problema. Tayo ay literal na nakakakuha ngayon ng ebidensya na wala ayo dati. Ngayon, ang sasabihin ng estado ay ito ay isang baril. Dumaan din ito sa parehong pagsusuri ng ibang baril. Hindi yun isa sa mga yon. Hindi ko alam yon. Kahit di nagsulat na ulat ng opisyal sa 3 taon at ngayon lang sinabi, dapat ko bang tanggapin agad ang salita ng estado? Bilang abogado ng depensa, kailangan ko pa rin imbestigahan. Sa puntong ito ng estado ay gumagawa ng matapang na pahayag na ito ay baril na sinubukan namin tulad ng lahat ng ibang baril at hindi na ito umiiral. Ibinalik na namin ito. May kailangan pa akong gawin. Kailangang makita ang mga prosesuri at alamin muna bago yon kung paano niya nakuha ang tinatawag niyang kutom. Ibig ko sabihin, nandito tayo sa isang paglilitis ng pagpatay. Dobleng pagpatay pa. At ngayon, may mga pulis na gumagawa ng sarili nilang kilos at nagdadala ng ebidensya na walang nakakaalam dati at sinasabi, nakuha ko lang to dahil sa kuto. Hindi yan binanggit ng estado. Sinasabi ng estado na baril lang ito at hindi nagamit sa pamamaril o nakuha na ang totoong baril. Hindi ako sangayon dyan. Hindi pwedeng sumangayon dyan ng korte at hindi rin pwedeng sumangayon dyan ng kurado. Bilang isang abogado ng depensa, kailangan ko munang magsimula sa tanong na ano ba ang ginagawa mo at hindi mo na isulat ang ulat sa simula pa lang. Ito ang sinabi ng hukom tungkol sa paggawa ng desisyon kung ipagpapaliban pa ang paglilitis. Plano kong ipagbutos ito sa inyo. Sasabihin ko sana sa tanghali ng Miyerkules, pero gusto ko talagang ipag-utos na ito bukas ng hapon. Bigyan niyo ako hanggang tanghali ng Miyerkules kung sakaling may mangyari, pero target ko talagang handa na ang utos bukas ng hapon. Posibleng Martes o Miyerkules na yung linggo, magpapa siyang hukom kung maantala muli ang kaso o haharap na sa paglilitis si Sarah Grace Patrick para sa pagpatay sa kanyang ina at amain sa susunod na buwan. Yan na po ang pagtatapos ng On the Case ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at mapapanood na rin kami sa Peacock. Ako po si Chris Stewart, hanggang sa susunod.